Hindi lang ready sa action scenes kundi sa pagtuturo din ng Filipino martial arts ang kapusog couple na sina Bianca Umali at Ruru Madrid. Ang kanilang martial arts skills na binigyang pagkilala pa sa chika ni Aubrey Carampel. Astig ang dating ni Ruru Madrid sa pag-demonstrate ng Filipino martial arts na panuntukan. Ito raw ang focus ng training ngayon ni Ruru na paghahanda rin sa kanyang future project. Started with mga baston, arnis, but eventually ngayon kahit empty hands, meaning kahit wala kang weapons, pwede na rin. So somehow para siyang dirty boxing. Puno rin ng angas sa knife handling technique si Bianca Umali na una nang naipakita ang galing sa arnis sa Encantadia Chronicle Sangre bilang si Sangretera. Consistent ang training ni Ruru at Bianca ng Filipino Martial Arts System na laraw Kali Pamuok sa ilalim ng founder nito na si Lacan Ronnie Royce Base. Ginagamit daw nila ang mga ito sa kanilang action scenes. We wanted to learn a new skill. But then as we were going through the process na naging parte na kami ng pamilya ng FMA and how much we've learned and grown as individuals during the study of the system, mas naging purpose-driven na siya ngayon. Present sina Ruru at Bianca sa katipunan ng mga bagani o pagtitipon ng mga Filipino martial arts practitioners, kung saan pati mga kabataan kasama ng mga eksperto sa pagpapakitang gilas. Kinilala rin sa programa sina Ruru at Bianca bilang Filipino Martial Arts Ambassadors for Film and Television. Kaakibat daw ng karangalang ito ay ang layuning ipagmalaki at ipalaganap pa ang kaalaman tungkol sa Filipino martial arts. Gusto natin pagmalaki sariling atin, mahalin yung sariling atin, at ito po ay kasama po sa ating kultura, so gusto po nating i-preserve yun. It is also our responsibility to be able to carry this to the next generation that we are representing. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nagulat ang ilang pasahero dahil tumaas ang pamasahe nila kahit mas maaga na sila nag-book at hindi sapat o hindi dapat saklaw ng aprobadong taas pasahe nito lang March 14. Nakatutok doon live si Bon Aquino. Bon. Ivan, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga babiyaya sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa dito sa PITX. Ang ilan sa kanila dumadaing sa itinaas ng kanilang pamasahe. Ngayon nagulat ako kasi February 10 nakabili ng 880 pesos na tiket pa doon Sorsogon si Ami Berbensana. Pero siningil pa siya ng dagdag na 220 pesos. ngayon nagulat ako kasi medyo tumaas. Biyaheng Donsol din si Minerva Napi. March 1 siya nagpa-reserve ng ticket pero mula 1,250 pesos, 1,350 na ang binayaran niya. Test na lang, ganun lang. Ayon sa ticket seller ng bus line, nagtaas sila ng pamasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. May 100 pesos din daw na caller fee at iba pang additional na base rin anya sa taripa. Nung una po kasi, nung di pa po nagtaas yung crudo, mura pa lang po talagang pamasahe namin. Kaso bigla po nag-hike po ng sobrang taas po, hindi na po kinaya ng bus. Kaya sobrang taas din po ng tinaas namin. March 14, ipinatupad ng LTFRB ang provisional fare hike sa mga provincial bus. Kasunod niyan, pinapreno ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng fare hike sa mga public utility vehicles. Kaya sabi ng LTFRB maging ang pamunuan ng PITX, wala dapat ipinatupad na taas singil sa mga provincial bus. Ayon sa PITX, nananatiling mataas ang bilang ng pasahero sa PITX dahil tingin nila lumipat sa public transportation ng mga tao. Dumami rin nila mga private vehicle na nakapark sa PITX. Mahaba na rin ang pila ng mga bus sa isang terminal ng bus sa Cubao sa Quezon City. Ivan, kumpara kanina mas dumami na yung pasahero dito, no? And as of 4 p.m., nasa mahigit 100,000 na yung foot traffic dito sa PITX. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Sa Pilipinas at iba't ibang lugar sa mundo, muling nagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras para sa Earth Hour. Nakatutok si EJ Gomez.
muling ginunita ang Earth Hour kagabi. Ang Earth Hour ay taunang aktibidad sa mundo kung saan sabay-sabay pinapatay ang ilaw sa loob ng isang oras. Mula 8:30 hanggang 9:30 kagabi, nagdilim ang ilang lugar sa Kamaynilaan. Nakiisa ang ilang establishmento at institusyon, kabilang ang GMA Network Incorporated. Sa Pasig City, may programa ang organizer ng Earth Hour, katuwang ang Pasig City LGU. We are living in a climate and pollution-stressed world, where extreme weather is no longer the exception, but the norm. Earth Hour is like an anniversary. It is a moment to pause and renew our commitment to our shared future on planet Earth. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na makiisa sa energy conservation, lalo na sa gitna ng energy crisis sa Pilipinas. This year's event provides a timely and relevant opportunity for us to reflect not only on the issue of climate change and environmental preservation, but also on the need to conserve energy and to limit fuel consumption amid the current global crisis. We need more people like you. We need people who care enough to be part of the solution, people who are willing to live differently, people willing to help shape the kind of future we say we want. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Walang maiiwan sa bayanihan. Ang diwa na yan ng mga community pantry noong pandemya ramdam ulit ngayong mahalang petrolyo. At maging ang mga alagang hayop, kasama ring natulungan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula noong pandemya hanggang sa mga nagdaang kalamidad, nagbabalik ngayong panahon ng krisis ang mga community pantry. Ang grupong kinabibilangan ni Patreng noon na mahagi ng food items sa Maginhawa Street at Viluna Extension sa Quezon City. Bigas, itlog, suka, toyo at iba pa para sa mga tricycle driver. Nag-usap-usap daw ang mga organizer sa Metro Manila at mga probinsya na tumulong muli. Simple lang ang pulisiya ng community pantry. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Hindi natin kailangan maghintay na mas kalunos-lunos na experience or may pandemic. Kung meron tayong capability, kung meron tayong extra, meron tayong kakayahan, kung kaya natin extend sa ibang tao, extend na natin. Ilan sa mga nakatanggap ang mga driver na lugi sa pagmahal ng langis. May naghihintay pangaraw ng ayuda ng gobyerno. 15 years na akong nagmamano pero hindi po ako nakakuha. Hindi po. Kaya napakasakit. Kahit pa paano, may isang ng aming isang linggong pagkain dahil nga sa tulong ng mga nagdo-donate. Konting bagay lang. Kasi nakatanggap ng ganito. Salamat. Itinaon ngayong linggo ng palaspas ang community pantry sa Resurrection Chapel sa Sampaloc, Maynila. Ideya raw ito ng 10 taong gulang na si Levi Jordan Tolentino na nag-donate ng napanalunan niya mula sa gymnastics competition sa Singapore. Because I love God. I saw people on the street that are hungry and the food prices are getting higher in the grocery store. Kung gagawin po natin siya sa bawat linggo, ngayong Kwaresma, madami po tayong matutulungan na tao. Dahil kung ano man ang in-offer natin kay Lord, si Lord mag-multiply. Maging ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS, namigay ng pagkain para sa mga aso at pusa sa tinawag nilang community pantry sa Quezon City. Naisip namin, kahit na magdala lang kami ng something to augment, malaking tulong na rin. Dahil ibig sabihin, they don't have to parang divide their own supply para lang mabigyan yung alaga. Bukas ang mga community pantry sa lahat ng gustong tumulong. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng kakapusan sa supply ng langis, dumating na ang 1 milyong bariles ng diesel na in-order ng gobyerno. Ang idineklara namang State of National Emergency ni Pangulong Marcos, wala raw ngipin, ayon sa Ibon Foundation. Nakatutok si Jonathan Andal. Anihan na ngayon ng palay sa Balagtas, Bulacan, pero hindi masaya ang ilang magsasaka. Ang diesel kasing ginamit nila sa makina halos triple na at ngayon 120 pesos na kada litro. Pero ang bentahan ng palay hindi tumaas at 18 pesos per kilo.
Hindi po kami kikita. Sa maghapon pong trabaho ng harvester ay nakaka 64 liters kami para din po sa 2 hektarya. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, umorder na ang gobyerno ng 1 milyong bariles ng diesel. Ang unang batch nito dumating na. Ipinost ni Energy Secretary Sharon Garin na dumating na ang unang delivery ng diesel na binili ng gobyerno. Masusundan pa raw ito sa mga susunod na araw. Binisita rin ni Garin ang barko sa Batangas na nagdala nito. Nasa 22.6 million liters ng diesel ang dumating mula Japan at nakaimbak sa Mabini, Batangas at sa Bangar, La Union. Bukod pa ito sa dumating na krudo mula Russia na inorder naman ng Petron, ang kaisa-isa sa Pilipinas na oil refinery o nagpuproseso ng krudo para maging diesel o gasolina. Sapat ba ito para mapababa agad ang presyo ng diesel at gasolina? Maaring mabawasan ng siguro 3 hanggang 5 piso yung presyo ng diesel. Pero kaunti lang actually 1 milyon. Pang 5 araw lang, di ba, katumbas ng consumption yon. Binatikos ng Ibon Foundation ang idineklarang State of National Energy Emergency ni Pangulong Bongbong Marcos dahil wala nila itong ngipin. Sa ilalim daw kasi ng Section 14E ng Oil Deregulation Law, mabibigyan lang ng kapangyarihan ng gobyerno na pansamantalang manduhan ang mga nagpapatakbo sa industriya ng langis kapag may national emergency. Sabi ng Ibon Foundation, dahil isiningit ang salitang energy sa State of National Energy Emergency, hindi nito mapagagana ang Section 14E ng batas. Even yung pinagmamalaki ni Yusek Claire Castro, isa sa unang bansa sa mundo ang nag-declare ng state of emergency. Pero pinapalabas itong halimbawa ng agara aksyon ng gobyerno. Either hindi niya alam yung laman na mismo ng state of emergency na yon or nililihim pati sa kanya. Kasi walang ngipin yung state of national energy emergency na yon. Sinubukan namin kunan ng pahayag dito ang Malacanang at Department of Energy pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.